Nagbabalik ang Boto Alas. Siyempre, akala nyo, nag-break kami, pero hindi nag-break. Yung usapan dito sa loob ng studio. Ang init. Mas malala pa. Walang break-break. Kayo, aming mga tagapakinig, meron ba kayong mga panukala para maibsan natin ang pagtaas ng mga presyo at ibig sabihin yung sinasabing whole of nation approach? Siyempre, meron din dapat tayong whole of citizen cooperation. I agree. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Yung nakita natin na fans natin, si Choi Sandoval. Oo nga pala, kanina. Na nagpicture sa amin kanina sa Mamentinas. Binabati namin kayo, Sir Choi. Ayan. O, ilang na ba nanonood sa atin? 7,600 na. Uy, Wala. Ayun na. 8,000. Mabagal yung aking... Mabagal ang ano mo. Nagpapapiring ka. Mathematician. Delikado. Mathematician yan. Ayaw niya i-round up siya specific. Sorry na Detalyado. mabagal yung internet ko. Hindi pa nag-update eh. Correct, correct. 8,000 Ano bumabati paano kaya? ka. Siyempre, kasalanan ng internet. Siyempre. Ano pa mga panukala? Sige, kung ikaw tatanungin, ano pa mga panukala? Yung mga simple lang. Siguro iwasan ko muna kumain ng meat. Yun. Mahal, di ba? Oo. Para unang-una, magiging maganda na yung body mo. Yun. Magiging healthy ka pa. Wala kami napatamaan niya dahil makinis ha. Wala. Sige. Ano pa? Sige nga. Siguro wag na munang bumili sa mamahaling kape. Yeah. 3-in-1 muna tayo, guys. 3-in-1 muna. Hindi talaga, diba? Every Tipid, bit helps. makakatulong yun kahit papano. Every bit helps. Siguro ito, syempre kailangan natin ng turismo, pero siguro wag muna kayong magbiyahe kung kaya. Yun din naman yung sa amin Ang panukala sa amin ngayon iwasan yung mga travel, iwasan yung, ano yung tawag dito, yung team building, Yan, sa labas ng mga opisina seminar na kung mo. saan. Activities na workshop. Yes, pwede namang Zoom. Yan. Yan. Pero nabanggit yung turismo, siyempre, hindi ko papalampasin dahil media person, mahirap eh. Siyempre. Meron na tayong ibang... Bago na. Talagang Department of Tourism. Yun. At pero yung dating Department of Tourism, itinalaga sa isang pwesto. Anong Advisor. what's that? Hindi kasi ganito. Nag-usap naman si Pangulo sa kasi Secretary Frasco. At mas kakailanganin kasi ni Pangulo, si Secretary Frasco, doon sa binigay niyang bagong Yun. posisyon. Oo, pero wala pa tinatalaga kasi ngayon OIC pa lang. Okay. Okay. Parang may Bakit? Ano tumating reaction? Wala akong alam eh. Siguro yung sa hindi kayo Facebook friends. Hindi. Kamali kasi ako dahil 2 months ago, sinabi ko na, more than 2 months ago, magkakaroon ng impending rebound. Mali ako eh. By increments pala. Para increment. Ako naman, by the day ako. Sabi ko, Live by sa the ngayon, day. sa ngayon, wala pang pagbalasa. Saka hindi naman revamp. My mistake. Ako naman pala, nililipat naman. Actually, gusto ko yung pinuntahan ni Popo Lutila eh. Hindi ako si Popo eh. No? Sa Vatican. Yes. Gusto ko yun. Sa mga representative ng Vatican. Bakit? Madasaling ka rin? Hindi, yun ang concept ng simbahan. Evangelization. Yung mga makasalanan. Hindi sa hospital. Dahil kung lahat tayo banal, hindi na kailangan ng simbahan. Wala talaga. Kailangan merong mga katulad ni Guido na masamang tao. Para i-evangelize. Bakit mo gusto doon? Kasi masamang tao ka? Konti. Baka umanis eh. Konti lang. Pero medyo Kaya hindi naman siya tilanggal. Nilipat. Nilipat. Si Secretary Frasco, nilipat din. Nilipat din. Dahil nagkamali yata siya sa mga poster niya. Imbis na Pilipinas yung binenta yung sarili. Hindi yan na pag-usapan. Tapos ayun, sabi nga ni Mr. Claire, day by day siya. Baka sa mga susunod na days, baka may mga sumunod pa rin na mali pa. Wala ba kayo? Tama naman yung sinabi ni Mr. Claire na isang araw. Hindi si Edwin Lacerda ang Ganon. Pero wala naman siya sinabi na hindi mapapalitan yung DICT. Wala ba talaga? Nanunuti lang tayo. Nanonood ka lang, syempre. Nanunuti lang tayo. Pero wala na susunod kasi wala na ibang departamento na kailangan natin pagtuunan na pa. Like, Huwag mo nang ipitin si Yusek. okay. Sabi nga niya, day by day. You're so kind. You're so kind.
eh. Oh, Parang iba yung nabasa ko sa Facebook ko. Hindi, tumingin ako sa kisame. Tumingin ako sa kisame. Iba yung nabasa ko sa Facebook ko. Ito sabi ni Love Correct, Yusek Claire Castro, my beautiful idol. Wow. Big fans. Wow. Nag-flip ng head. Ay, head ang Philip, Hindi franchise, Yan. Akala ko, ibig sabihin sa clip. Grabe yung flip na Iisip. Yusek, nasa na ba si Congressman Leviste? Parang biglang nawala eh. Hindi ko, nagbakasyon siya ng 6 months? Pero, Kalang magtitipid na tayo. pero panahon ka lang social media eh. Pwede isang pindot lang, nandito ka na eh. Baka naman nagre-relax lang. Pero nagparamdam. May post. Ano post? Sabi niya, malapit na ang season 2. Yun. Yung 4 alas. Ganun. Pero si Barsaga, total content, no? Nagboxing. Nakita niyo ba yun? Oo. Nagboxing match. Pero pwede mo maturuan paano mag-boxing. Tuloy siya ni ang friend natin si Alam mo yung mga tunay na nagbo-boxing, alam na hindi ganun ang Medyo boxing. hindi ganun. Diba? Turuan mo na. Ikaw na magturo, hindi na ako. I No? volunteer. Kanina ko po sabi. Sa manggagaling ang ako? Sa manggagaling ang upak? Dapat Ilan? Yan. Kanina ko po sabi. Kiko or KK. Kami mga tambay. the perfect best. Alam mo, kami nila Yusek, tambay kami ng Pinobal tsaka Dapita. Alam namin kung paano makipag-rumble. Walang kinalaman yung pinag-usapan natin yung flip, biglang nagganyan na. Wala kayong naisip parating dyan. Ay, kung ibig sabihin, kung yung mga panukala sa pagtitipid, yung mga proposals na ganyan, dapat sound ang ibig sabihin. Magsama-sama tayo. Kasi kung isa sa atin nagtipid sa kuryente, lahat-lahat sunod-sunod, malaki. Ripple Malaki, parang gano'n. Naramdaman ko na kung sa papunta. Yes. Proposals ba? Pinag-usapan mo? Oo, proposals ba? Yun. Proposals ba? Oo. Ihirin sa si Prof. Sasabihin, eto na ang Bardagulan. Sabi ko na nga ba. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka! Bardagulan with Sek Llamas, hindi Yusek Llamas. Sek Llamas, go ahead. Well, sabi ng lolo ko kasi, ang crisis is also an opportunity. Yes, sir. Kaya sa Mandarin, ang definition ng crisis ay Mandarin. twofold. No? Yes, ganun yan. Negative as well as positive. Dialectical, di ba? Kaya halimbawa, sa mga panahon na meron tayong crisis, no, ay mahalaga yan to define leaders. Yes. Very defining yan. No? Absolutely. Diyan susubukan kasi ang mga pinuno, di ba? Nitong nakaraang mga araw, medyo bumilib ako. Bumilib. Dahil Biglang talaga ngayon. biglang nadalas Oo. ang appearances ng aking minamahal na Vice President. Ang dalas nang lumabas ngayon. No? At nagsasuggest siya Dami ng opinion mga posibleng solusyon Yes. dito sa crisis na ito. Kaya pasensya na. Medyo pasensya na kay Yusek. Medyo bumilib ako eh. Yan. Tatanggapin ko yan. Yan. Tatanggapin ko yan. Bumilib. Medyo may kaunti lang na mga kaunti lang na kakulangan. Yan. Kaunti lang naman, no? Halimbawa, pinopost niya na huwag kayong mag-carpooling. Huwag kayong magbisikleta. Dahil dapat mag-preserve kayo ng energy sa panahon ng oil crisis. Hindi, biro yan, ha? Sinabi na yun, ha? Sinabi na yun, no? Kaya unawain nyo na lang, no? Mag-save ng energy during an oil crisis, no? At huwag kayong mag-carpooling at huwag kayong magbisikleta. No? By her own words shall he be judged. No? Hindi ko nababanatan. Ayan. Kalawa, may proposal siya na magtayo ng committee para sa price control. Dahil tataas daw lahat ng presyo ng bilihin. Yan. Talaga nakakagulat. Tataas ang presyo ng bilihin, di ba? Pero kung ikaw ay matagal na mayor, ikaw ay Vice President, ikaw ay matagal ng local official at national leader. Number 2, na pinakamataas sa ating bansa. Dapat siguro, minimum, medyo alam mo na trabaho ng Department of Trade and Industry. Dapat trabaho nila yan eh. Hindi mo na i-create yung isang committee. Diba? Na katulad niyan. No? Kaya, again, hindi ko na yan masyadong
uurutin. No? Ah. Oo, dahil napakagaling na proposal. Yeah. Magtayo ng committee para sa price control. No? At ikatlo, pinakamaganda. No? Dahil nung COVID daw, Oo. ang ginawa nila, no, para matulungan Yeah. yung mga taga Davao na stranded sa Manila, nagpadala sila ng eroplano. Oo, Para dalhin dito. nakita ko yun, nakita ko. Ganon din Oh, daw yung ating gagawin dito sa Middle East. Oo. Na meron tayong mahigit 2 milyong OFW. Magpadala tayo ng eroplano at dalhin sila rito. Yun yung kanyang proposal. No? Maganda yung proposal na yon Oo. kung walang gera. Maganda yung proposal na yon kung walang libo-libong drones na naghahanap ng target. Mga missile na naghahanap ng mga target at mga fighter jet Yeah. na nagbabarila, nagbabanatan doon, no? Kaya yun lang naman yung qualification ko. Napakaganda ng proposal kung walang gera. Di ba? Ang tawag doon, no-fly zone eh. No? At saka, at saka yung mga airport, binobomba eh. Ang hirap ng landing. No? Mga oil tankers. At saka yung presyo ng gasolina, nag-multiply 4 times. Oo. Baka mga Taipan lang ang pwede bumahe ron. No? Tapos, Meron pa. Tapos ay tanungin natin yung ating OFW, ilan ba yung gustong umuwi? Dahil naalala ko nung gera sa Libya, no? Civil War. Tama. Padala tayo doon. Tama. Susundo. Sabi nila, no, thank you. No, thank you. Okay kami dito, di ba? Okay kami Kaya dito. konsultahin natin sila. Halimbawa, yung Royal Air Force ng Singapore, the other day, ay ginamit yung kanilang military planes para sumundo ng 24 Yes. na mga Pilipino. Tama. Nagsabi na gusto nilang bumalik immediately. Pero 24 is 24. Yes. 2 million is 2 million. Di ba? Malaking Ayun, diferensya yata. Kaya, kung ikaw ay mag-a-apply na maging presidente sa 2028, medyo baka kailangan mong ayusin yung iyong mga proposal. Dahil baka mabanatan yan ni Michael Pahat, ni Alan Herman, ni Doc Guido. Dahil yung mga yan, mga nitpicker yan. Mga nitpicker yan eh. Walang generosity yung mga yan. Kaya ingat ka. Ingat ka sa mga proposal mo dahil susukatin ka eh. Susukatin ka sa panahon ng krisis. Tapos ganyan kagagaling. Ang iyong mga proposal, ay nako, yari tayo dyan. Diba? Kaya, yun lang. Okay. Nalito ko. Akala ko pinuri eh. Oo nga. Pinulbos pala eh. Ang bait niya. Para bang ibig mong sabihin, hindi siya gumagamit ng utak? Hindi naman. Hindi naman gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang. Ang sinasabi ko lang, kung mag-a-apply ka as president, dapat presidentiable ka. No? Ngayon, yung utak, Susunod na lang. kahit Susunod ko. dahil Paano? Sabi itong dalawa. hindi dahil Direk, sa kanila lang ng dalawa, huwag na kami sama. actually ayon sa science, ang ginagamit pa lang natin na capacity ng ating utak wala pang 10%. Di ba? Ang problema yung iba, Walang ginagamit pa ng percent. 0%! hindi naman, mga 2%. Yun yung problema rito eh. Nilalagyan ng laman yung aking ibig. No? Hindi ko naman sinabi yun. No? Linawin natin. Linawin natin. No? Napapahamak ako rito eh. Hindi naman ako ganun ka... Hindi naman ako ganun ka kwan. No? Hindi naman ganun ako magpuna ng mga tao. Meron naman akong respeto. Diba? Kaya nga kanina sabi ko sa intro, merong mas malaking pala dito eh. No? Malalaos ako, tsaka masisira dito eh. Diba? Manliliit ako doon sa pala sa katabi ko. No? Baka ako sa issues. Baka sa next Saturday, magpa na rin ako Ace of Hearts. Baka doon ako papunta eh. Bakit mo naisip? Di ba sabi mo ang proposal, no bike, no carpooling? Nakakabawas sa energy. Hindi, kasi baka gusto niya lagi plane. Pa-abroad. Oo, dahil nagsimula yung Iran War, wala siya dito. Wala siya dito. Hindi, sabi nga kasi ni Bibi Sara, di ba, 2022 pa, dapat pinaghandaan na yan. May binabanggit siya na dapat oo. di ba? Dapat may crystal ball dapat. Yes. Na-foresee na yan, ganyang... Well, yun naman, Pinag-uusapan na raw na nandun pa siya eh. well, yun naman ang kwang ko. Ang konting piti ko sa gobyerno. Dahil dapat itong mga bagay na ito, hindi
hahandaan pag may krisis na. Dapat ito mas earlier. Correct, correct. Pero kung hindi na paghandaan, tapos may krisis na, marami pa rin pwedeng gawin ng gobyerno. Correct. Papatawag ko lang yung big players sa Malacanang. Oy. Uy! Alam namin, merong free market tayo. Alam namin, may oil deregulation tayo. Pero marami kaming pwedeng bigay sa inyong problema. Kung lahat ng itong increase na ito, itong crisis na ito, ipapataw nyo lang sa mga consumer. Kaya tawagin natin. Sir! Sabi, sexuality. Agree. Dahil mga bilyonaryo yan, wala nang masyado Oo mawawala. nga. Sabi nga ni Barya lang yan. huwag muna pera, patriotism muna. Correct. Ang ganda na, no? Eh, syempre kasi sa salita, yung binanggit kasi kanina, salita talaga yan, di ba? Yung pag nagsalita ka rin, paniniwalaan ka kung may worth yan, di ba? Ganun. Ini-intro mo ba sarili mo? Akala ko ini-intro mo sarili mo. Hinihintay kitang sa tulong. Nakita mo yung camera natin? Sa kanilang dalawa na lang. So, ang pinag-uusapan mo yung halaga ng salita. Ay, salita! Salita! Bakit? Oo, mahalaga kasi pag may isa kang salita. May mahalaga. Tama, palagay ko malalaman natin yan because that's a fact. Oh. So, panahon na para mag-fact sheet. Wow! Katotohanan dahil 4 alas. Fact Sheet. Para sa bayan lagi 4 alas. Shit, diba? Ano ang halaga ng iyong mga pahayag sa salita? Salita lang ba ito? Siyempre, yun ang sinabi ni Oo Alan. nga eh. O sige, magsimula na nga tayo sa ating fact sheet. Ang iyong salita, ang unang nagpapakilala sa'yo kung papaano ka pinalaki ng mga magulang mo. Tama. Ikaw ba ay magalang o bastos? Oo. Fact sheet kayo! Ang iyong salita ay indikasyon kung paano mo nilampasan ang mga aral ng buhay batay sa iyong mga karanasan. Ikaw ba ay natuto o ulit lang na nagkakamali tulad ko? Backstreet kayo! Ang iyong salita, nagiging batayan. Kung paano mo haharapin ang mga hamon sa hinaharap. Madali ka bang sumuko o nais mo na magtagumpay? Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita kung ano ang iyong paninindigan. Yan! Kung hanggang Kasi napaisip ako. Naisip ko kasi mga tsinador eh. Kung hanggang saan mo kayang ipaglaban ang mga karapatan o kung hanggang saan ka lang titigil kapag pinigilan. fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita ang laman ng iyong isipan. Yan. Diin mo na. Malaman ba ang iyong argumento? Oh. O parang maingay na lata lang na itinapon na sa daan? Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita rin ang kakayahan mo na makinig sa salita ng iba. Pinipili mo mabuti ang bawat salita na may respeto sa kapwa at respeto sa kanilang mga paniniwala. Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita rin kung nais mo magkaroon ng makabuluhang pag-uusap. Kung binibigyan mo ng pagkakataon magsalitang nga para makinig at hindi lang mangibabaw ang inyong tinig. Fact sheet kayo! Action po yun. Action. Sa iyong salita, ano tutukoy kung nagsasalita ka para sa katotohanan o nais lang pagtakpan ito ng kasinungalingan? Fact sheet kayo! Sino yun? Kapag nagbitiw ka ng salita, hindi mo na ito maitatanggi. Oh, naman. Yang senador yan. Yun. Aminin mo na lang. Ayan. Magsisi at humingi ng tawad. Yo, Dahil kadalasan, ang kalaban ng mga sinungaling ay kanila rin mga sarili. fact sheet kayo! Ang taong may isang salita, ika nga. No? Maaari mo pagtiwalaan. Ang taong hanggang salita lang, wala kang maaasahan. Ang taong puro salita lang ay hindi interesado na ikaw ay pakinggan. Fact sheet kayo! Yan na po. at yan ang ating fact sheet. Yan. Nakita yan ng ating 9.4K viewers, 9,400 viewers. FACTSHEET. Fact sheet. Kayo. Yan po. Diba? Ang sarap ng salita, Sek, no? Anong kahalagahan para sa'yo pag nagbibitaw ka ng salita? Lalo na pag tinatanong ka ng mga tanong sa palasyo. Anong kahalagahan ba nun? Unang-una, syempre, kapag may tanong,
iisipin ko muna, kailangan kong gamitin yung utak ko. Hindi pwede yung galing. Pabalik, Hindi yung galing sa kaibigan lang. Is dyan. Tama, Pwede tama. gano'n eh. Lalo na leader ka. Yan. Una, syempre dapat meron kang resibo. Yan. Yun dapat. Kasi pag wala kang resibo, hindi ka paniniwalaan. So, yun talaga yung pinag-iingatan ko. Unang-una, lalo na pag nasa podium ako. Kasi Yeah. kung nasa vlog lang ako, Yeah. I mean, although ako lagi naman ako gumagamit ng mga resibo doon, pero iba kasi pag nasa podium ka, Course. iba kasi nire-represent mo doon eh. Yun. So, dapat mahalaga sa bawat bibitawan mong salita, meron kang pagsasandigan. Pinanghahawakan, oo. Pinanghahawakan. Lalo na siyempre, Pangulo, Correct. gobyerno natin ang subject matter doon. So, kaya doon sa mga nagmamarunong, Sino kaya? mga nagmamarunong, diba? Wag niyo nang gamitin yung utak kung wala naman siyang nilalabas na tayo. Pinag-ipagay na sa vaccine yun. Daman-daman mo yun eh. Kasi makakagulo lang kayo sa Pilipino na yung iba inosente, na maniniwala agad sa'yo kasi leader ka. Yung pala lahat na nang gagaling sa bibig mo, tama, imbornan. Yo! Ang tanong ko lang, Sige. dahil halimbawa, sa Malacanang, Yeah. kayo lang talagang tikapagsalita. No? Ang problema, parang maraming ahensya ng gobyerno, ang daming spokesperson. No? Yung iba sa kanila, hindi nag-i-spokes. No? Yung iba naman, kino-contradict yung iba. No? Example, halimbawa, security sector natin. May spokesperson ng Navy, may spokesperson ng Coast Guard, Yan, yan. may spokesperson ng Department of National Defense, may spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, may spokesperson ng National Maritime Council. Ngayon, may spokesperson yung DFA for Maritime Concerns. Mayroon sa spokesperson pa nila na medyo hindi ko narinig na nag-i-spokes. No? So, hindi ba pwedeng i-streamline yan para walang confusion? Ay, meron bang role yung office nyo? Dahil kayo yung pinakamataas na spokesperson para ma-streamline yung mga spokesperson na hindi ma-confuse yung mga nakikinig sa kanila. Actually, isa sa mga naging issue dyan, yung nagkaroon ng spokesperson, panibago for the maritime, Yes. ang DFA. Paano, baka makontradict yung sinasabi ngayon ni Rear Admiral Yan. Tariela ng Coast Guard. Promoted eh. Okay. Pero syempre, inalam ko muna, teka lang, bakit magkaiba? Okay, kasi sa DFA, it's more on the policy. Yan. Okay. Ang pag-usapan nito is polisiya. Okay. Pero ang sasabi naman kasi ni Rear Admiral Tariela, it's operation. Okay. So talagang Boots on the ground. magkaiba sila. Okay, Sabi ko, naiintindihan ko ang polisiya, kung ano yung sasabihin ng DFA, Yes. this is definitely more diplomatic. Correct. Pero siyempre sa operation, kung ano nangyayari doon sa Ground. ground, Or on ano the sea, nangyayari for that doon. matter. Yun talaga yung sasabihin niya, na hindi naman yun yung na-experience ng DFA. Correct. Sa problema lang, tayo, Yusek, maunawaan natin yan. Pero yung karaniwang tao, yung nuancing, hindi nila makikita. No? Halimbawa, pag sinabi ng spokesperson ng DFA for Maritime Concern, banatan yung mga ang tawag dyan, yung mga casual commentators. Yun. no? Nga Yung pala, may ganun eh. nagpe-pretend ng mga political analysts, etc. No? Meron bang gano'n sa'yo? Nasaktan kami, no? Makakarating yun. Yung mga ganun, medyo lost in translation niya. Nag-aaway ba sila? Banat ba ito kay Tariela? Sino ba yung nagtatanggol, oh? So, yung ganun ba, of course, Tingin ko wala. Alam mo kung bakit? Kasi na-promote pa si Yun nga. Admiral. So parang wala naman siyang issues. Baka yung iba lang at that time. Pero si Alan kasi casual commentator yan. Yan. Ay, speaking of casual, Very casual. speaking of casual commentators, saka ito mga spokesperson, ang dami nating bumabati. Mauna ka nga, brother. Oo, sige nga. Sabi ni Aubergines Hospitality Redoblado, Yan. Attorney Claire, lumabas na si Bato. Uy, Sana mahuli ng ICC ito at madala sa dahig. nasa mansion ba? Ganun. Eh, nagpapa-Airbnb nga doon sa pamilya niya sa Baguio Mansion House. Oh. Ganun ba? Airbnb. Pupunta pa siya doon. Baka maabutan siya doon. Oo, hindi. Sa 18th hole. Parang pareho yung copy binigay niyo sa amin. Sabi naman ni Marlo Aguila, parang kilala ko yan, Sir Ronald. Yung mga pinatatamaan. Ang daming pinatamaan ito. Ikaw kung sino yun. Sino ba ron? Yung mga lasa. Oh, sino ba Bakit yung ron? mga isa? Ang sabi ni Donald. Ay, sorry. Oo. Okay. Ako. Charito, ikaw. Si Charito Garcia. Ay, In ma'am. fairness, ganda makeup nyo ngayon. And tulad last week, para kayong
na sunburn. Oo, mukha Ganun kayong ba? mga pongkan lang. Kayo Kayo ba? So kami, kasi last Saturday kulay dilaw, ay kulay orange Orange kayo. kasi, Oo, nagreklamo orange. si PR na. Ay, pero ako hindi ako pala make-up Natural. Sabi ko, Tama, No, oo. ito sikreto nito. Ilaw. Alam Kaya sabi ni Black Spider Oh. 05, yan ang Yuse Claire namin. Beauty and brain. Hindi yan lata. Saka usti yan. Sabi natin. Uste. Naging gusto ito yung Bardagulan. Tinataguyod nyo kasi nung last time, ang mga uste, yung puro yung mga, yung mga dubious kasi, yung mga engineer, yung mga ganun eh. Oo, Pero ito, Si Saldi ko ba yan? di ba? Si Juan ba yan? Oo. Si Alcantara ba yan? Si Joel Piñal. Dineklara ng persona ng grata ng aking school paper. Karyan, no? Ito sabi ni Tess Soriano, ang saya lalo ng Bardagulan segment. Naging double barrel. Sabi sa'yo, na-pick up kagad ng viewers natin yung double barrel eh. Ako naman, si Donald Ray Marbella. Ma'am Claire, baka po pwede po muna magsalita yung DOE about sa magiging presyo ng langis. Sinusundan sila ng mga gasolinahan. Well, next week po, abangan ninyo sa 4 Yes. alas. Yan. We'll be guesting Secretary Sharon Garin. Straight from the beautiful horse's mouth. Yes, yes. Correct. Sabi ni Jamie Fox, whatever Yuse Claire does in 2028, we will support. Yun. She is with Bayan people. Ano yung slogan mo? Ano yung slogan mo para kaya? Ante Claire is anti-fake news and anti-corruption. Nandito na si Ate Claire. Nandito na si Ate. Dito na si Ante. Okay, sabi ni, ang hirap at CHT. Sorry. Hello? Tama na daw. Ano sabi? Anong isang sayo? Anong isang sayo? Isang request ka lang. Sumasayaw na nga, pinigilan mo pa eh. Ito na nga, sumasayo na eh. Anyway, so nandito na si Ate. Nandito na si Ate. Talaga naman talaga. Ate. Sabi ni CHT, 1, 2, 3. Gusto ko sana magpamani-pedi mamaya, kaso magtipid daw muna. kaya lang, parang kukuna lang doon. Thank you for that visual. Rinagalaan ko siya. Yan. Nail cutter. Yun! Talaga naman, pang-cutting of. Pero may tanong ako, mga alas. Sino ba dapat ang iboto sa 2028 para sa Senado? Wow, may ganun? Yeah. Parang The answer is Claire. The answer is clear. Nagka-clarity na. Nag-ano ka ba? Kailangan ko na- Nag-audition na. Nag-anak po na yun. Ay, kung